ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyan, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga talagpong ng balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa kapisayang nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Huwebes, Hulyo 31, tuig 2025. Ninyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Tuyo ni PBBM nga hugto ng standard sa mga infrastructure projects aprobado kay Defensor. DA naghiwat orientasyon sa ilang mga empleyado tuloy sa RA 1103 Token Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. DA Western Visayas nagsugod na sa pagpanagtag sang libre nga binhi sa mga mangungubas ng kapis nga apektado sa habagat. Stress, kakapoy kag manubong ang kapasidad sa pag-obra pila sa mga epekto sa hindi pagsunod sa healthy diet suno sa NNC 6. Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tuyo ni PBBM nga hugto ng standard sa mga infrastructure projects aprobado kay Defensor. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Dapat lang suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga hugton ang standards ang disenyo, konstruksyon kag materyales sa mga proyekto sang gobyerno. Suno kay Defensor husto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ilabi pa nga importante sa pag-uswag sang pungsod ang kalidad. Hindi lang sang mga istruktura kundi tanan nga mga proyekto. Pahayag sang gobernador dapat pulido ang trabaho. Matandaan nga namit lang sa State of the Nation address ni PBBM sang July 28 ang tuyo sini nga siguraduhon nga hugton pa ang standard sa mga infrastructure projects ang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Governor Defensor nalipay sa nangin sona ni Presidente BBM programa sa probinsya na kalinya sa mga programa sa Bagong Pilipinas. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nalipay si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa nanging State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Suno kay Defensor, isa sa ginmit lang sang presidente sa diin sarang makakontribute ang probinsya among pagpatindog sa mga dugang nga hulot klasihan para sa mga estudyante sa Iloilo. Ginpahayag sang gobernador niya sa kapin 500 million pesos ang kinahanglanan nga pondo para sa pagpatukod sa mga dugang nga hulot klasihan sa probinsya. Siling paniya padayon ng provincial government sa pagtukod sa mga typhoon resilient classrooms kag sa ibang pang nga mga kasubong nga programa. Kung madumduman, ginmit lang ni PBBM sa iya zona nga target sini nga makapatukod sa 40,000 kabag-ong nga mga classroom antes magtakop ang iya termino sa 2028. Samtang ginpasaling ni Defensor na nakalinya sa Bagong Pilipinas ang mga programa sa Iloilo Provincial Government. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lauman ang madasig kag kalidad nga serbisyo para sa mga mangunguma gikan sa Department of Agriculture Western Visayas matapos giniwat ang orientation angot sa Republic Act 11032 ug ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act.
Pagi sini nga inisyatibo ginapabakod sa ahensyang kapasidad sa mga empleyado sa paghatag sa husto, matinlo kag epektibo nga serbisyo sa publiko. Gintutukan man ang importansya sa transparency, accountability ug customer satisfaction sa kada transaksyon sa opisina. Pinay sa mayo nga pamalakad ginahingo sa DA Western Visayas ang pagtamod sa mga mangunguma bilang mga kabahin sa kauswagan kag kabagod sa sektor sa agrikultura. Ini nga programa sa kapadayon nga pagpaninguha agud man paspalapit ang gobyerno sa pumuli kung masiguro ang serbisyo publiko epektibo. Padayon ang DA sa pagpanguna sa paghatag sa serbisyo nga may pagpalangga, integridad kag patas para sa mga mangunguma sa Western Visayas. Liwat kag ginpakita sa Department of Agriculture Western Visayas RISE program ang suporta sa mga mangunguma matapos nga masobra 297 ka mga mangunguma sa humay sa banwa sa Cebu na Guimaras ang naka-avail sa fertilizer discount voucher. Sa ini kadako nga bulig sa paday nga handom nga mapabasko nga mapaayo pa ang produksyon sa humay sa Kabisanan katungdan. Pag sinigi na pabatsyag sa gobyerno seryoso nga pagtamod sa kabudlayan kag kinahanglan sang aton mga mangunguma. Nagtipon sa Bacolod City, Negros Occidental ang linibo ka agriculturist, policymaker kag advocate halin sa nanoy tuway nga lugar sa pungsod para sa 12th National Congress kag 2025 Philippine Agriculturists Summit. Katuyuan sa 5 kadlaw nga aktibidad, maistoryahan ang nanoy tuway nga pagpanalaw sa estatiya kag inobasyon tuway sa agrikultura. Sa mensahe ginhatagan punto ni Governor Eugenio Jose Lacson ang nakong papel sa sektor sa agrikultura sa pagtukod sa mga mapag-on nga food value changes sa pagduso sa kauswagan sa kaumahan. Dugang pa ni Lacson sa piyak sa pamawag nga dala sa climate change, magapaday ng pagbulig sa gobyerno sa mga mangunguma nga mga produktibo ug climate resilient. Lakipan sa mga diskusyon sa National Congress ang Republic Act No. 12215, isa ka lagi nga nagapabaskog sa papel ug professional practice sa mga registered agriculturist sa Pilipinas. Nagsugod ng Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanagtag sa mga libre nga binhi para sa mga nguma sa kapis nga apektado sa habagat ni ginpawaskog pa sa Bagyo Krising. Una na nga nagpalabot sa 50 ka bags ng certified inbred seeds ang hensya sa Panay kapis bilang inisyal nga bulig sa mga apektado nga mga nguma sang banwa. Sa datos ng DA Western Visayas naglabot sa masobra 200 ka hektara sang talamnan kag 158 ka mga nguma sa Panay ang naapektuhan sa malawig nga pagulan nga dala sang habagat. Magluwas sa banwa sang Panay, apektado man sang habagat sa kapis ang Tapas, Dumaraw, President Rojas kag Cuartero ginapasalig sa ahensya nga magapaday ng ilang pag-alalay sa mga mangunguma na makabangon sa halik na dala sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalahisits pag-abot program naghiwat sa groundbreaking ceremony para sa 2 milyon nga water filtration sa Iloilo City. Detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sa groundbreaking ceremony ang Department of Social Welfare and Development Rapid BISIG laban sa kahirapang comprehensive and integrated delivery of social services sa Kontalay Seeds pag-abot programs na para sa 2 million pesos na water filtration project sa Barangay San Isidro, Haro. Ginpangunahan ni Judith Barredo, OIC Chief sa Promotive Services Division sa DSWD6 ang kahiwatang kaupod si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa mensahe ni Barredo, ginhighlight niya ang importansya sa pag-sustain sa water filtration project at ginhighlight na niya ang community volunteers at stakeholders na pasiguruhon ang long-term success. Dugang pa niya ang pasilidad accessible sa pumuluyo kag makasabat sa kritikal na kinanglanon sa tubig sa lugar. Igapahamtang ang water filtration sa Block 58, Lot 11 kag makaserbe sa 980 ka pamimanay. Ang proyekto ang unang project sa Kalaisits pag-abot sa Iloilo City. Ginpasaring naman ni Mayor Treñas ang commitment sa city government para masustener ang proyekto. Ang pag-abot program ang dating balik probinsya bagong pag-asa program o kung BP2P nagatuyo nga labuton ang mga displaced families kag communities. Ginpatugbahin ni Mayor Treñas ang istorya sa pag-abot beneficiary na si Rafi Padernilla na nag-beneficiaryo ang city government sa pag-abot program matapos gindatan si Padernilla kag ang iyang pamilya na isa sa mga naapektuhan sa pandemic sa Metro Manila kag nadunaan sa source of income rason sa ida pag-istar sa Dalanon. Ang Iloilo City Local Housing Office kag City Mayor's Office naghatag sa Padernilla families ng socialized housing sa Tawad Karina, Peco 2, Village Gason na naging beneficiaryo ang syudad sa 2 million pesos buwan halin sa pag-abot program para sa community projects sa area. Nagbat ang pamilya sa 80,000 pesos para sa livelihood, 78,000 pesos na transitional aid at 5,000 pesos na financial support. Ang Kalaisits naghatag sa community grant na 2 million pesos para sa water filtration project, samtang ang Iloilo City naman may in-kind na local country contribution na masuk sa 30,000 pesos. Ang barangay local government units
San Isidro, naghatag man sang in-kind counterpart nga masubra sa 10,000 pesos para sa pagkumpleto sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Mia Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Stress kakapoy kag manubo ang kapasidad sa pag-obra pila sa mga epekto sa hindi pagsunod sa healthy diet. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang stress, kakapoy kag pagnubo sa kapasidad sa pag-ubra ang pinalang sa mga epekto sa hindi pag-consume sa healthy diets. Ini ang pahayag ni Shirley Sedantes, Officer in Charge, Program Coordinator sa National Nutrition Council 6 sa giniwag nga media conference sa Department of Health sa Iloilo City. Pahayag ni Sedantes nga kung wala nagasunod sa healthy diets, kag kung nagakaumpirme sa processed food, pagkaon nga may mataas sa kalamay kag sodium, ini ang ginatunaan sa pagsaka sa blood pressure kag nagresulta man sa stress at irritability. Lakip sa mga epekto sa hindi pagsunod sa healthy diet sa mataas nga risgo sa obesity, heart disease, diabetes kag cancer. Lakip man ang undernutrition, ang stunting kag wasting, micronutrient deficiency, so kung excess, mataas ang risgo sa dying and disability adjusted life years, violation sa human rights sa bastante nga pagkaon kag hindi paglabot sa Sustainable Development Goals, particular ang Goal 2 sa pagtapna sa kagutom kag tanan nga sahi sang malnutrition. Lakip sa suhestyon ni Sedantes para makonsume sang healthy diet sa mga pag-ubra sang meal plan sa sa pinggang Pinoy. Lakip man ang pagluto sa pagkaon sa balay, paglakip sa prutas, utan, legumes, kag nuts sa adaw-adaw nga pagkaon, lakip man ang pagpili sa green leafy vegetable nga barato pero may protein, magbakal sang whole food, sa baylo sang highly processed food, isdan ang meat sang iban pa nga protina, kag mag-ubra sang communal garden sa balay o kon komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, ginbisita ni Israeli Consul Moti Cohen ang puluyan ni Leah Mosquera, ang nagrense OFW nga napatay sa missile attack sa Israel para personal nga ipalabot ang iyang pagpakikunong sa pamilya sa iyang pagbisita sa lugar sa pamilya Mosquera sa San Enrique. Ginpasiguro ni Consul Cohen maghatag ang gobyerno sa Israel sa financial kag humanitarian assistance sa pamilya Mosquera. Antisinag pagkikitang konsul kay Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson, ang nagtambong sa pag-turnover sa balor 190,000 pesos nga ginpreparar nga bulig pinansyal sa gobyerno probinsyal sa pamilya Mosquera. Madumduman nga ang bangkay ni Mosquera ang nag-abot sa ilang pulian sa San Enrique, Negros Occidental sa nagligad nga Huwebes, Hulyo 24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 258 million pesos ang kalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa asod-asod nga pagyo sa Western Visayas. Nga sandig sa latest monitoring sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6. Sa 258 million pesos nga kalitan, 175 million pesos ang na-record sa infrastruktura kag 83 million pesos naman sa agrikultura. Ang mga nagkalaguba nga infrastruktura pananom kagamitan sa pagpanguma kag pagpangista ang na-record sa probinsya ng Iloilo, Guimaras, Aklan, Antique kag Capiz. Mas sobra 1,000 nga balay naman sa Western Visayas ang nagkalaguba bangod sa malaing nga tiyempo. Sa paglaslas ng sunod-sunod nga pagyo, naglabot sa 52 million pesos nga buling ang nahatag sa Department of Social Welfare and Development sa paapektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Lican ang humanitarian relief mission para sa mga naapektuhan nga residente ng Bagyo sa Barangay Alegre, Sebastian, Antique. Sa giniwat nga aktibidad, naghatag sang relief packs kinigiwat sang feeding program ang kapulisan para sa 200 ka residente. Sa simple nga paagi sang kapulisan, luoy sang PRO6 nga makapaambit sang bulig para sa mga residente nga naapektuhan sa pagbaha o landslide. Bugos ang pagpasalamat sa mga residente sa kapulisan sang PRO6 sa ginpalabot nila nga bulig kag malasakit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpadunggan sang Commission on Population and Development 6 ang mga lokal nga panguluhan sa Western Visayas nga may outstanding nga pagpatuman sa pag-localize ang Population and Development Agenda. Ginpahid ni CPD6 Regional Director Harold Alfred Marshall, ang mga lokal nga panguluhan ang nagpakita sa outstanding kag notable initiatives sa pag-localize ang PopDev Agenda pinagi sa pagtumod sa key population kag development issues kag pagsabat sini pinagi sa Philippine Population and Development Plan of Action for 2023-2028, 23 to 2028 Strategic Action. Sa giniwat nga 2025 Rafael M. Sala Kaunlarang Panta Awards, Search for Outstanding LGU in Localizing PopDev Agenda for Western Visayas sa Provincial Category. Nagpanguna ang Iloilo
Second ang Antique kag third ang Capiz. Sa city category, first ang Iloilo City, second ang Pasig City kag third ang Himamaylan City. Samtang sa municipal category, first ang Pontevedra Capiz, second ang Pavia Iloilo kag third ang Dueñas Iloilo. Magluwas sa mga LGU, gimpadunggan man sa CPD6 sa mga partner agencies kag organizations sini. Mas ginpabaskog pa sa Iloilo Provincial Government ang sini commitment sa youth development kadungan sa giniwag nga Teen Center Summit 2025 naging tambungan sa mga alkalde, konsihal sa nguniyang kabataan officials, peer educators ka mga manunodlo sa nagkalain-laing nga banwa sa probinsya. Gin sa ulog sa summit ang naging kadalagaan sa Teen Center Initiative sa probinsya sa pinakauling nga isip ara na sa 102. Tinutuyo sang Teen Center sa mga kabanuhanan kag bulutuan nga mabuliga ng mga pamatanon sa ginatubang nga mental health problem kag mapanubo ang teenage pregnancy. 2011 nagsugod ang school-based Teen Center pag sa 2023 mas ginpanami ang proyekto pinay sa pagtukod sa mga stand-alone building para hiwatan sang counseling, voters education kay iban pang aktibidad para sa kabataan. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung pilang mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo amo man ini kung tani ang target nga Teen Center nga luyag ipatindog sang LGU. Nagbaton sang ila stipend para sa third quarter ng 2025 ang kapin 6,000 nga social pensioner sa Haniwa Iloilo gikan sa Department of Social Welfare Development Field Office 6. Nag-disburse ang masobra 17.7 million nga pensyon ang regional office para sa mga pensioner gikan sa 60 ka barangay sa Haniway para sa third quarter since 2025. Ang mga social pensioner nga gikan sa 60 ka barangay nagbaton kada isa ang nagbaton sang tig 3,000 ka pesos. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sang bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance sa himata. Nakuha sang Iloilo Provincial Government ang unang pwesto sa 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award, Search for the Most Outstanding Local Government Units in Localizing the Population and Development Agenda sa bilog ng Western Visayas salin sa Commission on Population and Development 6. Ginbato ng award ng Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod sa Vice Governor Lian Dibuque kag Provincial Population Office Chief Attorney Roel Von Superio. Padungan sini ang Iloilo mangin representative sa Western Visayas sa national competition. Sa piyakabahin, award man ang Pavia nga nagpangadua sa municipal category sa tangang Dueñas naman ang nagpangatlong lugar. Sa city category, nagpangadua na pwesto ang Pasig City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, prioridad sa karon ni Mayor John Edward Gando ang pagpatahom kag pagpasiguro sa katinlo sa mga merkado publiko sa Banwa Sangkordan. Gimara suno kay Mayor Gando, obligasyon ini sa lokal nga panguluhan sa pumulo nga mamintinar ang katinlo sa mga merkado publiko. Sa Facebook post ng alkalde makita na paghiwat sang flushing sa Rizal Public Market sa Barangay Rizal, Hortan, Guimaras. Kag madamo nga pumuloy sa social media ang nagadayaw sa nasamit katikang sang Banwa. Magluwas sa Rizal Public Market, ginatinguan man sang Banwa nga mapatahom ang Alibhon Public Market sa Barangay San Miguel, Hortan, nga mong pinakadako nga merkado sa bugos nga probinsya. Ang nasambit nga inisyatibo sang alkalde pagresolba man sang lokal nga panguluhan sa reklamo sa mga pumuluyo nga sa tumabaho kag wala sistema ang mga merkado publiko sa Banwa sang Hortan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:28 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Huwebes, Hulyo 31, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo